IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Magandang hapon, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo ngayong hapon? Oras na naman po ng ating palatuntunang maki-issue sa bayan. Huwag mo ninyong kalilimutan, mga kababayan. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon dito po sa programang Maki-issue sa bayan with Rapido Maki Delgado, ang inyong lingkod. Yan, magandang hapon sa lahat po ng mga suki, mga viewers, mga supporters po natin. Maraming salamat po sa inyo, no? Samahan po ninyo ang inyong lingkod hanggang mamaya, ha? At doon sa mga gustong pabati dyan, greetings, everything, kasama ng mga isyong umuusok po, no ho? Bibigyan daan ho natin yan para ho naman sa inyo, mga kababayan. Kaya pwede ho ninyong i-like and share ho yan, no? Share nyo na lang para kahit pa paano yung mga kaibigan ninyo na gusto nyo batiin dyan live, pwede po naman, mga kababayan. Okay, sa inyong lahat na gustong manood, pwede ho. Wala pong problema dyan, libre naman. Ay, nako, samahan po ninyo ako. Kanina napakalakas po ng ulan. Etong bandang mga alas 2, mag-alas 2, ano? Alas 2. Ang lakas ho ng ulan kanina. Napakalakas. At yung po sanang mga bata na magsasagawa ng kanilang rehearsal para sa mga programa bukas na tinatag po nilang Teacher's Day, celebration ng kanilang Teacher's Day, nagaganapin. Yung iba kasi naganap kahapon, yung iba naman bukas, yung iba sana ngayon. So, na-postpone ho yung iba pang mga activity sa iba't ibang schools dahil nga daw po sa malakas na ulan. Ayan. Kaya daming na-postpone na activity ho ngayon, mga kababayan. Anyway, sabi naman ng Pag-asa, alam niyo naman, pag ang Pag-asa, may sabi ho niyan. Ano sabi ng Pag-asa? Ang sabi ho ng Pag-asa, papalabas na po itong si Jenny at ewan ko lang kung ang direksyon ho nito sa takbong southwestward, mga kababayan, patungo sana ng Taiwan. Ewan ko kung saan na naman dediretso yan. Malamang sa China ka na lang. Sabi siguro ng mga bakit ba gustong-gusto yung puntahan ng bagyo ang China? O ayan. Wala nang ibang makitang para kumbaga maiganti itong ating bansa sa pambubuli ho ng mga inchik dyan po sa West Philippine Sea. O kaya inaari nyo naman ho yung West Philippine Sea. Gustong-gusto nyo ang katubigan dyan. Ayan, kaya sa inyo na lang ho yung mga tubig na dala ho ni Jenny. Mga pag-ulan na dala po ni Jenny, sa inyo na lang. Kaya yung mga bagyo na dumaan, gustong-gusto kayong puntahan kasi atan so labalabay yun, danom. Katong labalabay na kimo, dalawo nagagik na say mismon ken aray bagyo ditan China. Ayan. Okay lang yan. Total, gustong-gusto nyo ng tubig. Hindi lang sa Ayungin Shoal, hindi kung saan-saan pa dito sa West Philippine Sea. Baho de Masinloc, di na maintindihan kung ano pa gusto nilang sakupin. Dami nang sinakop ng China ngayon. Baka hindi ho ninyo nalalaan yan. Ilang bansa na ho yan na maliliit. Malapit dyan sa Australia, meron din naman sila nakuha dyan na ang kanilang way para humakuha yung bansa na gusto nila kanilang patakbuhin, ginagawa, nilulunod sa utang. Muntik na tayo dito sa Pilipinas. Ba, kung di pa nagtapos ang termino ni Pangulong Digong, mas malaki pa mauutang.
kung ano-ano nang ibinahagi, binigay, pinautang. Hindi ko po alam kung ilang bilyon po yung pinautang ng China. Kaya naman, ayan, si Jenny, dadalawin kayo dyan. Sana dalawin kayo ni Jenny. Si Jenny medyo mahiyain. Hmm? Parang yung mga pag-ulan niya, bugso-bugso na lang. May atot-atot na bagyo to. Malabat, so interto dyan, may uran na pabugso-bugso, ulang pabugso-bugso lang. Ayan, so okay mag-alala. Sa ibang dako ho naman, yung mga pinapanganak na bagyo, sabi nga nila, September, October pa lang, baka meron pa mga darating, kaya wag tayong masyadong kampante. At katulad ng lagi natin sinasabi, pag kami mga ganyang bagyo o mga paghahanda na kinakailangan, gawin nyo na pag walang ulan, pag walang bagyo. Kesa naman pag bagyo na, pag umuulan, sa kanyo kukumpunihin yung mga bubong ninyong butas, naku, late na ho. Sabi nga ho nila, kailan ba kayo magpapayong kapag kayo'y basa na? Ha? Kaya kumpunihin na ho ninyo habang wala naman pong masyadong ulan, hindi naman araw-araw pag-ulan Pag walang ulan, nakita nyo medyo mainit ang panahon, go. Diba? Kaya kayo hong mga kaibigan natin na nakikinig sa atin, ano ba ang dapat gawin? Gawin na ninyo, wag na tayong patumpik-tumpik. Pag may pera na rin lang kayong pampaayos, ayusin nyo na. Paayos nyo na yan, mga kaibigan. Para sa ganun po naman ay hindi ho kayo nag-aaburido pag may mga ganyang dumarating na bagyo. Di ba? Magandang hapon sa ating mga kaibigan dyan na palaging nanonood, nakikinig. Sa Pamilya Tabong dyan, Pamilya Valdez dyan po sa Lubong. Kay Lourdes. Namimiss ko lang si Miyang. May nanong tulugana. Lolo Aki, kantulan. Tampo ang batiklaw. Yan. Kay Insan Richard Gubatan ng anong tawag nito, dyan po saan ka ba ngayon, Insan? Balita ko, nasa ibang bansa ka na naman madaling araw daw pala sa kanila sa oras na to, dyan sa kanyang kinaroroonan. Kaya ewan ko kung sabi niya susubukan kong manood, Insan. Sabi mo sinabi mo yan. Sige, antayin ko. Yung detalye ho ng bagyong yan, mga kaibigan, bagamat may nakataas ang signal number 3 sa Batanes, parte ho ng Itbay at Batanes, yan pong bagyo, naglandfall na po sa Pingtung, Taiwan. Doon na po naglanding. Naglandfall si Jenny. Kaninang umaga po yun. So sabi nga ho, papalabas kanina, nakalabas na ho, naglandfall na nga po doon sa Taiwan. Samantala po, nasa ilalim naman ang signal number 1 ng Babuyan Island na lagi pong dinadalaw ng bagyo, iba't ibang bagyo. Kumbaga atan agagi, kaibay Batanes, Araratan, so dalan na bagyo. Sa northern portion na mainland Cagayan, particularly doon po sa Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Santa Teresita, Lalo, Kamalang-Nyugan, Pamplona, Claverie, Apari, Balesteros. Yan po mga signal, ang signal number 1 na ang huyan. Sa Alacapan, Sanchez, Mira, medyo nagbigay ng maraming tong si Pag-asa Santa Praxedes, Salasam at Gataran. Ang northern portion naman ng Apayao, katulad ng Calanasan, Puntol, Luna, Santa Marcela at Flora. At sa northern portion ng Ilocos Norte, yung ating mga kaibigan dyan sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, particularly itong mga scout executives ng Boy Scout of the Philippines. Ang naalala ko pala, sana naman si Aimee Marcos, Senador Aimee Marcos. Sana naman, kasi may nakatayo ng nagtayo ho ng BSP building ang BSP Council ng Ilocos Norte ba yun?
instead na i-donate mo lamang yan, Ma'am Aimee, bakit binigyan nyo pa sila ng ilang araw para mag-evacuate at alisin yung kanilang saan sila lilipat. Sana binigyan nyo sila ng ano, dahil dito nga ako sa Tagupan at ibang council, nagbibigay muna ang gobyerno ng lupa na pagtitirigan ng kanilang building. Yan po ay ginagawa ng gobyerno. Bakit yan ho sa inyo? Senadora Aimee Marcos, bakit nyo pinalayos yung BSP council nyo dyan? Ay, saan po sila pupunta? Ayun ang tanong. Sana binigyan muna sila ng lilipatan bago nyo sila binigyan ng ano, ng tawag nito. Anong tawag nila dun? Sa ano, yung notice to vacate the place. Instead na tulungan nyo ang Boy Scout dyan, bakit parang kabusulyo? Kung kailan sila kung kailan sila nagtatayo at inaayos ang kanilang opisina, doon nyo naman sila pinalayas. I have a heart naman, Ma'am Aimee, sa mga Boy Scout, bakit hindi ho ba ninyo pinakinabangan? Yung tanggapan po ng BSP Dagupan Council, andoon ho ang inyong pamilya naka-frame, puro kayo nakasuot ng Boy Scout. Si Pangulong late Ferdinand Marcos, akasulong na Boy Scout. Si Tansaray anak to. Yun naman pala bakit ngayon parang gusto nyong palayasin yung mga Boy Scout po dyan sa inyong lugar? Yan naman malaki naman ang naitutulong nila. Alam nyo ba mga Boy Scout na yan? Sa Boy Scout naman po kasi, ang nila, volunteerism lamang po yan. Puro volunteers. Bagamat ang gobyerno ho ngayon, inako na rin po ang Boy Scout, kaya ito po ay naging isang quasi-government. Naging patakbo na rin po ng gobyerno yan. Sila po naman ay naipasilong na rin sa kung anumang tawag nito, proseso na pinagdadaanan nila under COA or Commission on Audit. Ino-audit na rin sila. Lahat na ultimo sentimo. Naku, talaga naman. Agyo, ibabagantay balbalag so na itulong nyo noon na wala ray napag. Kaya nagkakaproblema ko sila. Meron pong budget dyan ng 1 million Ang BSP Council, ngayon ay nakapagtayo na rin, ang nakagastos na yata ng 0.5 million, sayang naman. Sayang ho yung 0.5 million na nagastos na nila doon sa edificio na yan, tapos palalayasin ninyo. Sana nyo pa sinabi, hindi na sila nagtubiling magpagawa dyan. Bang klase rin, ano? Ayan, mga kababayan, naalala ko lang kasi signal number 1 po dyan si Ilocos Norte, doon sa Pidig, Banggi, Bintar, Burgos, Pagudpod, Bacara, Adams, Pasukin, Karasi, Dumalneg, at saka sa Lawag City, signal number 1. Kaya naalala ko ho yung mga kaibigan nating, ako, member din po ako ng Boy Scout. Si paring kumpadre Alan Rapido Season, nung pumunta ho siya sa BSP office, nagparehistro din po na. May ID na rin ng Boy Scout. Boy Scout din. Kanyang-kanyang kumadre, ang aming kumadre, regional director po ng BSP. Sabi, pare-pareho na kaming scout. Ay pusong scout dapat yan po ay pagka may kailangan kayo sa activity, huhugot kayo ng mga Boy Scout kung saan-saan eskwelahan, tutulong sa inyo, taga-bitbit, taga-alsa, wala rin parada, labalabayuran na balat untan lara ay agyo labat ang gano na tulungan na itdan na antukaman iran ewan ko sa inyo. Bakit kayo ganyan? Balita ko nga 10 days lang yata. Kailan pa ba yung 10 days na 10 days ba yun? Doon sa mga nanonood sa atin, mag-comment nga kayo. Kung ayan, si Ma'am Evelyn sabi, sir, okay na po, binigyan sila ng temporary office habang ginagawa ang terminal. Gagawin pala nilang terminal. After ng construction ng terminal, gagawan din sila ng office sa may terminal din. Nako, terminal din. Sabi niya rito, yan, reaction po ni Ma'am Evelyn ng ang executive ng BSP Dagupan.
Ayan. Mga ganyan eh. Kasi naalala ko lang, nung nakaisip sila ng proyekto nila. Ang ganda siguro ng location ng kanilang BSP office doon. Nakita siguro nitong si Ma'am Amy, maganda rito, ganyan natin terminal. Sino kaya ang may plano ho niyan? May syempre, pag magtatayo ka ng ganyang proyekto, dadaan yan sa bidding. May kontraktor, ibig sabihin. Kung ang lugar is sakop po ng DPWH, syempre dadaan sa DPWH, pero dadaan yung budget, kung dadaan sa congressman, o kung sino man yung dyan, may kaltas pa yan. Naalala ko lang ito mga project po ng DPWH. Na ito po, good example. Noong dating Mayor Reynaldo Velasco, retired, retired general po yan ng Philippine National Police. Actually, si retired General Velasco, siya po yung kauna-unahang SAP commander. No ho. Naalala ko tuloy itong mga membro ng SAP na parang pinagkakatay lang doon sa lugar na, yung Mamasapano Massacre. O ngayon, nung siya ho'y tumakbo bilang mayor dyan sa Santa Barbara, mga kaibigan, nagpatayo siya ng mga school rooms. Ang daming school rooms. Sabi nga nila, kung pwede, ang naipangako niya, 150 school rooms sa loob ng isang termino, that is 3 years. Di ba? Kaso, sa dami ho ng kanyang, sa malawak na, ang tawag na ito, na clout, napakarami niyang kaibigan, kanyang mga mista sa PNP, ang dami nag-pledge, ako, mista, sir, isang classroom ako, isa ako, ang dami nila eh. Yung inauguration in a week, mga kababayan, siguro, kung di ako nagkakamali, lagi naman kami na-imbitahan dyan, 3 times a week, may inauguration ng classrooms, ganon karami. At alam mo ba ninyo, bago matapos ang kanyang termino, dahil tumakbo ulit, natalo siya kay Lito Saplan naman. So, ang natapos po niyang school rooms is more than 200 classrooms. Agagi, kung di ako nagkakamali, 280 yata. Ang dami, grabe. Sa kabila po ng kanyang ginawa sa istriktong pamamaraan, alam niyo ba, kung yung ang kontraktor, sabi nila, kumikita yung kontraktor, pero maliit lang ang kinita ng kontraktor na nagtatayo na. Kasi pumayag naman siya na kahit na 280,000 may tatayong classroom. 280. Pero nung na-compare pala at nakita ho natin, yung mismong classroom na ginawa ng DPWH, almost, 400, almost 0.5 million, almost 500,000. Nung tinignan ko ho, Sus Mariosep, di pa kumpleto. Wala pa yung ceiling, hindi tapos, yung pintuan, wala man lang doorknob, may inkawing labat. Insan mo karga ipadlak, ang gapo'y doorknob to. Tapos ang comfort room, ang CR home nila, may mankarga kayo ng timba, isalur mo, insan mo kalbuan may bowl, napakalayo doon sa 280 na may comfort rooms, naka-tiles, lahat. I-plus mo labat, agkala na ihirapan, mga bintana, of French windows yung iba ho. At saka napakaganda ng pati disenyo. At yung pintuan nila may doorknob. Di ang layo ng diferensya. Sabi kasi, sir, pag dumaan sa Congress yan, halimbawa sa Congress dumaan sa congressman, doon pa lang sa congressman, may makakaltas na. Tapos ipapadaan sa DPWH, syempre dyan, merong kaya umaabot ng ganyang kalaki. Nung dumating po dyan, dating Senador Pampilo Lacson, alam nyo ba mga kaibigan, ito pong si Pampilo Lacson, to tell you the truth, hindi po siya tumatanggap ng kanyang budget, yung allocated para sa mga senador. Sabi niya, hindi ko tinatanggap kasi, noon po, ang tawag po dyan ay pork barrel fund, at ating danagagi, pork barrel. Hindi niya tinatanggap dahil sabi niya, mapupunta lang yan sa bulsa ng mga kawatan. Now, I realize, sabi niya,
pwede pa lang magpatayo ng ganito lamang ang halaga, napakaganda ng edipisyo, sabing ganon. So, i-reconsider ko yung pork barrel ko, sabi niya, para mas marami tayong matulungan dito sa Santa Barbara. Kaso, ang problema ho, natalo ho siya sa kabila ng napakagandang ginawa, natalo pa siya ng itong incumbent mayor ngayon na si Lito Saplan. Sabi ko, mga tao, ano kang nangyari sa mga tao kung sino yung nagtrabaho ng napakaganda? Parang ganon, ano, yung naging issue dyan. Kasi napakaraming classroom, etc. But, syempre, kung talagang ang gusto ng mga tao si Lito, wala akong magagawa kasi eleksyon naman po yan, ano? Ang gapoy nagawaan di tam. Kasi kwanda lagi, sang issue dat si Kato, may stricton maong kwanda. Pag yung gabay balot so, untang kay stricto, kaya nga po yung isang konsyel na namatay na, wala silang natatanggap na porsyento, kaya naglakas loob na sabihin kay Mayor dati, may abilas ko, Sir, mga timo na may SOP tayo ang gano 10% na ba tanto? O labayo, tamanta ko tapiano walay awat ng tayong 10%, kwanto, di man la. So yung ibang mga kumalat yung balita na yan hanggang sa ayan na ho. Si Katuman surason ya akin kunuot ag nagabay iramay arom imay too ya maong sa trabaho to. Ang tantuta nagagik ganyan ho yan, ano ho. So yung pong mga congressmen, senador, gustong-gusto rin nila siyempre na pero sa totoo lang, mas okay pa naman para sa akin, kung tutuusin mga kaibigan, ang pagdating sa mga budget, malaki kasi ang budget ng mga senador din. So yung mga budget na yan, kung kayong maliliit na LGUs, gusto nyong magkaroon ng magandang ekonomiya, wala, kulang ang budget ninyo, kumbaga laging deficit ang budget dahil sa mga maliliit kasi ang income ninyo, tapos dami yung problema sa bayan, amayamay so ang tingarantutan, ang kekeraw na ayuda si kayo, kinabwasan, amin la, pabayaran dala, bildad sila, kurente, ospital, amin la, ay kulang na lang magpampon sila kay Mayor dyan, kay Mayor De Vera di ba? For example, Mayor De Vera. Maliit na bayan. Etong ginagawa ho nila naman, malaking tulong sa kanila yung mga senador. Kasi marami sa kanila, including the Mayor of Dagupan City, si Mayor Milen Fernandez, dahil nga po sa ayaw ipasa dati ng mga, ayaw talaga ipasa ng membro ng majority bloc, no? Yung budget na 1.3 billion pesos. Kaya ang ginawa ni Mayor Milen naman, walang budget hindi siya makapag level up masyado sa mga gusto niyang gawin na proyekto. Naglabi ho siya dyan sa Senado. Punta niya si Hontiveros, Gatchalian, Tolentino. Malalaking budget yung pinangako po dyan sa Dagupan City. Sa totoo lang. Kaya natuwa rin siya kahit na ganun ang nangyari. Anyway, happy pa rin sa bandang huli sapagkat bagamat 4 na buwan na lamang, meron na pong pumasang budget. Di inaasang pumasa dahil nga po sa nangyari na kasi an i-reduce agagik. Kaya nga ho, ganyan yon. So, shout out, sabi ni Idol Rapido Maki, paring Marvin Padilla. Nako, lagi ko kayong iniintay naman noon paring Marvin pa rin kay Ma'am May Padilla nung Ambutel, Kalasyaw. Ambutel ba? Ambutel, Kalasyaw. Ayan, kay paring Randolph Manandeg at kay Ma'am Judy. Ikumusta nyo ang si pari anong mat? Iyan mga kaibigan, alas 4:22 ang oras natin doon sa Piano Renato, ating kaibigan naman ng Aguilar. Good afternoon, Sir Monkey. Shout out si Mrs. Kong Magangana, Veronica Veron. Ibaan Piano, Jad Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan. Thanks boss, sabi niya, maraming salamat sa iyo. Piano Renato, yung ating kaibigan po dyan sa bayan ng Aguilar. Ayan, paring Maxi Solis.
Good afternoon po, Sir Monkey. Happy Teacher's Day sa maganda kong asawa na si Teacher Mary Jean Solis ng Barangay Mangin, Dagupan City. Saan ba nagtuturo si paring Maxi, si Ma'am Jean? Diyan ba sa Bolosan? Nagtuturo si Ma'am Jean? Oh, katulad ng binanggit ko kanina po, no, yung ibang school na sana meron silang rehearsal ngayon for today tomorrow's affair, yung celebration nila ng Teachers Day kasi hindi sabay-sabay, no? Dahil sa malakas na ulan na na-monitor nila kaya kinan sila. Oh, ayan, no? Tanong ko lang paring Maxi kung saan nagtuturo si Ma'am Jean. Yan, again, ay piano rin nato paring Marvin. Maraming salamat at sa BSP Council. Thank you. O yan, so naumpisan ko tuloy yung mga project na yan dahil dyan sa project ni Senadora. Hindi ko alam kung may project dyan si Senator Amy Marcos o hiniling ng LGU sa kanya, no, para ma-budgetan at gawing terminal. Siguro gano'n nangyari. Kasi karaniwan naman ganyan eh. O, naalala ko rin si Mayor Leo Iyong de Vera ng San Jacinto. Ay naglabi rin ho yan sa Senado para maipagpatuloy ang gulong ng buhay sa bayan ng San Jacinto. Malit na bayan eh, malit din ang income. Hindi ko lang alam kung parang malaki pa ang bunuan giset, no? Sa income. Pati sa populasyon at voting population, mas malaki pa rin. Parang isa ng maliit na bayan, parang isang bayan na nga itong Barangay Bunuan Geset sa Dagupan City. O di ba? Kaya kayo, sabi nga natin, wag ho kayong mahiyang maglabi, pumunta kayo sa Senado, sa Congress, kung sino. Hindi bali sa Congress naman, meron tayong mga representative mula sa distrito. Halimbawa, sa 4th District, sa 1st District, si Congressman Art Celeste. Anto may balay sakop to, si Kurawan dala, di man la, si Congressman la. Ang dala ka ukulan sa unlad Congress. Ano nga naman pupunta ka sa Congress, maglalabi ka sa ibang congressman. Hindi naman sakop yung distrito mo, kaya hindi na kailangan, no? Not unless ang pupuntahan ho ninyo ay party list. Kapag party list ang pinuntahan ninyo, ang scope po niyan is national din. O, di ba? Abono party list, for example, sino ba pa, nito, ang head, siyempre, si Congressman Estrella, yung dati, pangalan nito, Maximo? Tama ba ako doon? Oo. Tapos, siyempre, yan po ay founded by, pangalan mo na, Engineer Rosendo So. Ng Abono Party List. At ng Sinag, ayan. Kapag ganyan, kung may humiling sa kanila sa ibang probinsya, okay lang. Pag may humiling sa kanila ibang bayan, kahit saan bayan ka sa Pangasinan, okay lang din. Ganyan ho yun, pagka party list. No? Pero pag pupuntahan ho ninyo sa Congress at pupuntahan yung mga congressman na hindi naman party list ang kanilang dala-dala, baka mapahiya ho kayo. Ay, bakit hindi ka pumunta kay Congressman Top de Venecia? Doon ka humingi. Ayan, naalala ko, Congressman Top de Venecia, may iniikot palang medical mission. Nung Petsa 3 po, kami nagtungo dyan sa bayan ng San Jacinto. Ang pagkakaalam kasi natin ay doon yung petsa na yon, yung tinatawag po nating medical mission, gaganapin sa petsa na yan, hindi pala sa petsa 6. Gaganapin po bukas, gaganapin ang medical mission diyan sa bayan ng San Jacinto. Barangay Pantal po, sir, sabi niya. Barangay Pantal Elementary School, sabi ni paring Maxi Solis. Ay, oo, Ma'am Jane, Happy Teacher's Day. Nandiyan ba siya ngayon? At sa lahat po ng mga teachers, Happy Teacher's Day kay ano lang pangalan na ito? Basta sa lahat na lang ng teacher, para wala na akong magtampo, Happy Teacher's Day po. Pero mga kaibigan, alam ninyo,
Alam ho ninyo mga kababayan ko, ang marami ngayon sa mga LGUs ay napunta sa Clark. Alam niyo ba kung bakit? Meron silang seminar doon. So, ang head ng LGU, syempre yung mayor, dadalhin niya yung mga department heads. Wala na nga. Ang kila may babaliran iran alipuris mo. May nakilabat siguro si driver, si bodyguard, untan. Plus, syempre, ganun talaga yan. So, kung hahanapin nyo yung mga mayor ninyo, ang pagkakaalam ko ho, uuwi pa bukas, matatapos yung kanilang seminar dyan sa Clark. Ayan, para alam ninyo kung nasaan yung mga whereabouts ng inyong mga opisyal. Ganyan talaga. Kailangan, pagka DILG naman ang kumanaan dyan, di ba, kapag sabi may seminar ang mga may seminar na naman. Bakit palagi nagpapaseminar daw ang DILG? Ba, ewan ko. Itanong nyo na lang sa kanila. Bawat registration dyan, may kita sinong kikita. Yun ang tanong. At meron na silang kausap na hotel na doon ibubuk yung mga ganapan. May kita rin ba doon? May porsyento ba? Tanong. Ewan ko sa kanila. Hindi ho masama magtanong. Kaya magtanong lang ho kayo. Sabi ng iba, wala laman sa seminar ng tini. Hindi ba? Okay, labandan. Okay yan, para makapaglima yun naman kayo. Alam naman ninyo dyan anong gagawin ninyo Huwag kayong pakaseryoso dyan dahil alam nyo na si Purlatan agagik nung walay seminar ang tayulay nagagawa. Laki laban, tanggap mo na balang. Maliban syempre sa registration, kung meron kayo noon, kung yan ay sinagot naman ng inyong gobyerno, di maganda, di ba? Ganyan lang ang huya. Gusto ko palang batiin mga taga BSP ng Dagupan City, no? Si Ma'am Evelyn at saka si Levin, si Jenny Lynn. Ano ba ng pangalan ng isang kasama nyo dyan? At saka si Sir Gamer. Lagi nakikinig daw. Siyempre, yung ating mabait na kumadre, ang Regional Director ng BSP dito po sa Region 1. Ayan, maraming salamat. Hindi po, babalikan ko kayo mga kaibigan babalik ho ako. Pagkatapos ho lamang ng ilang mahalagang paalala. Magpapaalala muna tayo sandali. At alam nyo, kailangan din natin ito. Oo. Elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na silang itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang-sports tulad ng basketball, volleyball, baseball,
ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Anyway, oras po natin mga kaibigan, oras. Sa buong kapuluan, ganap na pong alas 4:33. Ayan. 4:33. Ayan mo at pagkatapos ko rito, tawagan ta ka. Piano Antam. Good afternoon, Canon Engineer Peñamante Al ng Dagupan City. Ito yung mga dating nagtatrabaho, nag-work, ang workforce ng Smart City dyan po sa Dagupan City. Sama niya si Professor Nick Melencio na retired na rin ata. Okay, so maraming salamat sa inyo kay Engineer Peñamante Al. Alright. May ngaran tumanaya may sa kayo madadamantay dito ng BSP. Ay Jeneline and Angeline. At saka si Mr. Levin Agustin. Ayun. Alam mo ba ninyo mga kaibigan, ang mga kababayan po natin, mga negosyante diyan sa sa Dagupan City na tinamaan po nitong syempre apektado, ibig ko sabihin sa mga ginagawang pag-elevate po ng daan, kanal. Syempre wala nang papasok doon sa mga nila, nagsasara. So nalulugi. Ang bilang mayor naman ng Dagupan, syempre, sabi nga nila, sinisisi ninyo si Mayor Belen Fernandez, but yan po ay proyekto ng DPWH. No? At ini-implement na rin, ang sila nag-i-implement yan, national, that is a national government. Ang problema ho dyan, being the mayor, kayong mga sana bago, hindi ko nga alam kung kasi bakit sila nagtatanong kung alam nila. Ibig sabihin, hindi ba kayo nagpa-meeting man, nagpatawag man lang ng meeting sa mga negosyante ng consultation meeting para ho masabi sana at mapaghandaan nila na kayo ho ay magbubungkal ng kalsada ng mga kanal na yan at para mapaghandaan nila kung kailan at ano ang gagawin. Kumbaga, mayroon namang ibang measures, paraan. Tinanong ba ninyo kay Mayor Belen, halimbawa, ako, negosyante, tatanong ko, ma'am, wala akong mamatay negosyo namin. Ano pong ayudan pwede ninyong ibigay? Ayan, may ayuda ba ang city government sa mga apektadong naluluging negosyante ngayon? May ba'y nagsara na? Dahil sa ginagawa ninyong mabagal na paggawa nitong mga kanal at daanan dyan sa Dagupan? Para sa akin, napabagalan ako sa trabaho nila doon sa mga kanal na yan Okay yung pag sila sa karsada dahil madali lang magbuhos dyan. Buhos ka ng sand and gravel, latagan mo ng sand and gravel, tapos bubuhusan mo ng semento, madali lang yan. Nagtatagal lang because of the curing period. No? Ang problema, medyo mabagal ho yung paggawa ng mga kanal. Di ba? Sige, kung nababagalan ako, palagay ko, lalo kayong mga negosyante, kasi patay na negosyo Tingnan nyo yung yung McDo dyan sa may baba ng harapan ng Yupang. Anong nangyari? Paisa-isa na lang ang kumakain doon kasi walang madaanan. Di ba? Nako. Ano kaya? Yan ang tanong din Nagkaroon ba kayo ng kumbaga parang contingency plan? For example lang naman ho yan. Meron bang consultation na naganap with the affected businessmen?
mga commercial establishment, yung mga may-ari, nakipagpulong ba kayo, inorient ba kayo sa kanilang gagawin, o kayo ay nabulaga na lamang nung binubungkal na yung mga kanal at naharangan na kayo ng 1 metrong kanal. Sus Maria Josep, ano? Nakakalungkot isipin na pilit kang nagsusumikap para mairaos mo ang araw-araw na hindi ka malugi sa iyong negosyo. Pagkatapos biglang ganyan na wala nang pupasok dahil wala nang madaanan. Paano na? May ayuda ba? Ang tanong ko sa inyo, meron bang ayuda ang city government sa inyo o ang national government, for example? Hindi ba? Yun ang ano dyan eh. Kaya, yung mga kuminsan, nasasalubong sa nagtatanong, tapos ang sinisisi si Mayor Belen, sabi ko naman, hindi, yan ho ay proyekto, tinanggi-implement po dyan ay DPW. So, pinayagan naman kasi ni Mayor Belen, sabi nga nila, hindi ko nga ho alam. So, to be honest with you, people, hindi ko naman talaga alam dahil until now, mahirap mapasok yung tanggapan po ni Mayor Belen para sa mga katulad naming hindi, parang, ewan ko, kasi yung mga dyan, may mga hinahawakan sila mga media na sino lang yung kaalyado nila, yun lang ang gustong imbitahan nila sa mga press conference, for example. So, kung minsan hindi ka makasali, okay lang dahil hindi ka imbitahan, mga ganun, di ba? Dapat sana pag may mga ganyang pagpapaliwanag ang isang alkalde o sino man yung involved sa mga kung ano man yan na issue, dapat po kung kayo ay magpapalabas ng press conference, i-open ninyo, hindi pinipili lang yung kung iilan na apa sa kayalupa. Aligmat ko muna, pagkatapos, pagdating sa conference, kung ano-ano lang itatanong na walang kabuluhan. Diyos kong buhay ito, piyan anta to kuno naman alagar. Dalanan takala mo, simpot kila mo, tandaan takalad abong dalanan, o ditanla. Kasi ni malapo ang ninja ay, siyempre kaya rin na alas 5, biyahi akne. No makapanalagar ka, sarag tumat. Basta ipurmesam yung alagaron mo kasi matraffic lang sa tan oras. Kasumpot. Pero bukas na ho yung yung boat lane ho yata, binuksan na ho yung lane dyan sa may A.B. Fernandez East. Diba? Ano lang yun, isang kabilang linya lang ang binuksan. Ngayon ata, ang pagkakaalam ko, binuksan na rin ho nila yan, according to Rabi Dualan. No? Kasi yung ginagawa ho nila, hindi pa man tapos yung curing period ho nung kaliwa, yung ginagawa ho ng mga security guard ho dyan sa may 168, di man iram ang papaparada, nilagyan na nga ng mga bato para hindi daanan, inaalis ho yung mga bato at doon nagpapaparada at naniningil sila ng parking fee. Anto ay tatang talaga. Ganyan din lang naman pala, ginawang paradahan na. Anak ng tinapa, kaya hindi magtatagal yan. Hindi pa umabot sa curing period, matagal na nilang pinapaparkingan yan eh. Ay ang mangyayari ho dyan, baka may mga crack na yan o kaya madaling masira yung kaliwang parte niyan. Lapod, hirap dumalanti siguro ang tayula. Abayag, ang kapoy ng parada, di mo nagkulay 168, di magkulay SSS. Diba? Kasi asaraan ira. Kaya ngayon gumaganti, bumabawi. Tinatanggal yung mga bato, doon sila nagpapark. Di bawi din. Bawi-bawi labat, kwanda mga. Pero ang masama niyan, pinayagan po sila na magpark doon, hindi naman sila nireklamo, walang naninita. Bahala kayo. Anyway, pag nasira yan at your own expense, kung sino man ang kontraktor niyan, may gagawin uli yan. Pagbati po sa ating kaibigang Kapitan Sandro de Guzman ng Santo Tomas at sa kanyang misis na dahil last term na rin naman ni Kapitan Sandro, ang kanyang ilalaman naman ngayon yung kanyang misis. Sabi ko, why not? Mabait po yung asawa ni Kapitan Sandro de Guzman.
kumbaga ay may kwandan na ilaluan yung matitan siya Kapitan Sandro. Hindi bumitaw sa inyo yung kapitan ninyo. Magmula nung umupo yan, ang gano'ng kalaban dala, okay mo labat at sigato. Kaya biruin nyo, yan lang ang kapitan na nakapag-produce ng ano yan, ng tinatawag nating ambulansya ng barangay. O nakapurchase sila, budget nila yan. Agtukinaro-kuro itan. Nanong yung pata nagagik. Tapos nag-request siya ulit sa Department of Public Works naman. Hindi ko alam kung through congressman yan. Ginagawa na ho yung likuran ng yung may ilog sa likuran po ng highway na yan. Ginawa po nila yung dike, pagkatapos yung daanan sa ibabaw ng dike 4 meters ang luwang. Ako, masarap mag-jogging dyan, Kapitan. Tariwan na gamso na singlot mo ditan. Bali-bali, ha? Kaya paggawa na yan, Kapitan, mag-imbita ka at dyan tayo mag-jogging. Bali-bali man palingot di man at sa nasinglot mo dagem araramay dagem yung malalapod kaalungan tandi man mismo river along Magsaysay and Santo Tomas at ating danagay umpaway di man Embarcadero Bridge antayo ya masirata na lugar masaray man sisigay ditan sa nana alada tilapia wala may antitag sa may tibuko lang sila pingaw wala rin nanaladan tamang kakabalag so nanaladan pingaw dito nagagi nandurumaran sila dito sa atay kulay atay ilog ya dito na Embarcadero Kabalayan hanggang di man Magsaysay diretso Santo Tomas noong paway ni man Embarcadero tan may kulay ilog dito nagagi ay masiratan manaya ya ilog kato na mayaman sumamba banwit di mal. Meron pa po tayong ilang minuto pa ba naman nako 16 na minuto pa ho yan bago ho tayo maalam sa ating palatuntunang maki-issue sa bayan. Sige, yung mga gustong pabati lang, okay lang po yan. Bibigyan daan na inyong lingkod bilang pasasalamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating palatuntunan. Yan nako. Dito mga issue, mga balita at impormasyon, pwede ho ninyong mapanood dito po sa ating mapakinggan dito po sa ating palatuntunan. Ito namang balitang ito, tingnan ho ninyo ito. Yung 2 bangkay mula sa Pilipinas. Naaagnas na katawan ng 2 hindi pa nakikilalang Pilipino sa loob po ng shipping container. Ang bumulaga sa Lime Chabang Port sa Lat Krabang, Thailand. Medyo ilang araw na rin ho yan, 3 days ago. Pero yung investigation, I don't know kung ito ay still going on. Ayun kasi sa salaysay ng Station Commander ng Pantalan sa Thailand. Galing sa Pilipinas ang container mula sa container van, mula sa MB Ever BD or Ready. Tama ba? MB Ever Ready. Noong September 23 na agad namang nakarating sa Laem Chabang Port, Thailand. Ngunit nang buksan ng warehouse personnel ang nasabing container para linisin, na tumambad ho sa kanila yung nakakasulasok na amoy ng namubulok na katawan ng 2 Pilipino. Mario Joseph naman pero galing sa Pilipinas yan. Kumbaga pinatay na tapos sinara siguro container naman. Total, dadali naman sa Taiwan yan. Dilibre na tayo. Ang kailangan nila dyan, mga eksperto sa forensic, etc. Ewan ko kung anong gagawin ho dyan. So, salaysay, suot pa yung gintong singsing nung naaagnas na katawan ng babae ho yan, habang yung lalaki naman ay nakasuot pa ng shorts, walang pang-itas at merong tattoo sa dibdib, braso at likod. Ibang klase, may angas ito. Base ho dyan sa inisyal na investigasyon ng pulisya ng Thailand, maaring nasa 2 linggo nang patay ang 2 Pilipino. Unidentified po until now. Wala daw naman sinyalis na pinahirapan, unang laban,
Sa loob ng container ay nakita rin ng isang itim na t-shirt na merong katagang Alpha Kappa Rho. Nak ng toko. Vincent Omnia Veritas, isang fraternity na itinatag sa Pilipinas noon pa hong 1973. Ayon kay Police Colonel Lieutenant Colonel Narongit Tongtawe, Inspektor ng Nong Pak Wang Railway Police Station sa Thailand. Nakatakda nilang ipaalam ito sa embahada daw po ng Pilipinas. Pero that was 3 days ago, so posibleng alam na ho yan dito. Kaya ho yan ang balitang bagamat 3 araw na nakararaan, may tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng impormasyon tungkol sa bagay na yan. Ingat-ingat po, mga container man, marami, pagkatago, pagka-close yung mga lugar, pupunta ka sa isang lugar, halimbawa, sa isang container man, tapos biglang nagsara, ba'y masusuffocate ka dyan. Ano kaya nangyayari dun sa dalawa? Baka naman na-suffocate yan, napagsarhan, tapos hindi na nabuksan, kaya, syempre, suffocate agagik, inatoy. Malamang ganon, kung walang makikitang, parang hindi naman nag-struggle yung mga biktima, wala namang marka, ba'y palagay ko ganon ho yun. Bilis-bilisan na lang, ingat-ingat ho kayo sa inyong papasukan, ha? Baka biglang magsara yan. Yan ang mga nakakatakot. Kayong mga mga barka-barkada, may pupuntahan, papasukin sa lugar, ganon. Tapos biglang magsasara yung na walang nakakaalam. Nako, ang dami ko na napanood na ganyang pelikula. Nakakatakot ho yan. Napagsarhan kayo nang hindi nila alam na may tao pala. Mga bodega, ganyan. Nako, ingat-ingat. Sinong gusto magpa-annul ng kasal dyan? Sinong gustong humiwalay na sa asawa? Meron po itong annulment ng kasal, inaalok ho online. Gusto nyo ba yan? Parang pag ginusto nyo yan, parang sinusuporta nyo yung bill na divorce dito sa Pilipinas. Kasi po hiniling na po sa Supreme Court. Ito pa isang balita to. Sa National Bureau of Investigation, na imbestigahan ng isang Facebook page na nag-aalok ng serbisyo para sa annulment at nullity ng marriage o kasal. Di boto nyo na lang yung suportahan nyo na lang yung divorce bill, mas mabilis. Sa Pilipinas, wala akong divorce. Pero ang annulment naman, ang malaking halaga rin ang gugugulin dyan, gagastusin, di ba? Kaya, ewan ko. Yan daw po, may online na ngayon. Pero yan po naman ay sa Facebook page naman yan. Nag-aalok, alam nyo na, baka alam nyo na, baga scam. Kung kayong papatol sa mga ganyan, mas maganda para kayong makasiguro kung annulment ang pakay ninyo, puntahan yung abogado, idulog sa korte, yun ang tamang proseso. Hindi ho yung online ito. Magpapadala ka ng bayad mo kung ano-ano, syempre natural. Bago sila mag-process, kailangan magpadala ka ng pambayad, di ba? Tapos nagpadala ka, bigla na lang nawawala yung tao sa yung account, nawawala. Ay nako. Ayan, sa NBI, gustong tutukan din ho ito. Ano kayang mangyayari dyan? Sabi sa ads kasi, matatanggap ang mga kaukulang dokumento ng nag-file gaya ng Decree of Declaration of Absolute Nullity, Entry of Judgment at Marriage Certificate with Annotation of Null and Void. Ayan, ako, wag kayong basta-basta nagpapaliniwala. Sa Pilipinas, hindi na uso yung annulment na yan tingnan nyo yung mga artista, papalit-palit ang asawa, kung sino pa yung mga tinitingalang iniidolo ng kabataan, maya-maya iba na yung asawa, maya-maya iba nung kasama. Tapos mabalitaan mo yung kasal, bonggang-bongga yung kasal. Talagang trending ang kasal, bonggacious. Pagkatapos mababalitaan mo na lang, hiwalay na si ganito at si ganire. Dahil sa third party. Ayan, di ba? Daming nagpapakasal ng bongga, pagkatapos mauuwi lang sa hiwalayan. Nang yung bike yan. Si Paman na, si Albert man
Hindi, ito pala yung they call this one. May isa kay artista, si asawa to, si De La Cruz ang apelido. Ito lamang nga rantuya ay. Sige, basta marami sa kanila. Ang bongga ng mga kasal, pagkatapos bigla na lang balitaan natin, hiwalay na sila at iba ng asawa. May reapsugwapot ang magangganan maong mo ito, ha? No magangganan maong dakol song gusto, no papangit mo, ang dagabay, pero magangganan sa to, walay kwarta to. Maki boy! Ano-ano sinasabi mo? Anyway, don't worry sa bagay na yan dahil nag-request po ang agency, sa agency ng NBI na imbestigahan ang bagay na yan para malaman kung sino po yung lintian na yan na gumagawa ng ganyang scheme online. So, huwag kayong basta naniniwala sa mga ganyan. Baka pumatol kayo, kayong mga babae na sawang-sawa na sa pagmumukha ng inyong mga asawa. Nako, ingat po kayo. Baka yung pinaghirapan ninyo na kinupit-kupit kay mister, gagastusin nyo lang sa online annulment na yan. Ay, nako po. Pagkatapos mauwi sa wala, ala, kasi kimet, di ba? Kawawa naman yung kinupit-kupitan yung tinipon kalamor. Pagkatapos gagamitin lang sa online, ako, paktay ka, luki, negosyo. O, diba, marami yung ganyan. O, yun ako, kawawa, naalala ko tuloy itong ating kaibigan dun sa, sa Kalasyaw. Daming utang pagkatapos, gano'n nangyari, hindi naman pala pinapaalam sa kanyang asawa. O, baka ganyan din. Ang dami nyo nang nakupit, tapos gusto nyo lang hiwala yung asawa nyong pangit. Nako, yan ang mahirap po dyan. Mga kaibigan, di ba aling pangit, mabait, kantumot. Pero mga kaibigan, because maiksi na po ang oras, yung mga gustong umabol sa pagbati, ako po ay bukas pa naman. Dito pa po tayo live na nagbibigay ng balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Ako, sino pa sa inyo ang gustong pabati dyan? Eto pa isa. Muna, sandali lang. Si paring Randolph Manandeg, magandang hapon sa inyo dyan ni Ma'am Judy. Sir, anong oras at araw programa nyo? Ito nga po, every 4 o'clock until 5 o'clock ng hapon, every day yan, mula Lunes hanggang Biyernes. Gusto nga nila maging tayo hanggang Sabado, pero sabi ko, kasi malayo masyado yung lalakbayin pa. Kaya ang hiling natin ay tama na muna yung Monday until Friday. Sherwin Lumboy, magandang hapon sa iyo. Salamat sa walang sawang suporta. Kay Mang Jomi Kapitli pala, no? At kay sa kanyang mga anak, lagi nakasuporta sa atin. Ay mga kaibigan natin, mababait yung mga yan. So, kumusta kiladitan? Mambabantay at sayan programa Maki Issue sa Bayan everyday mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ano yan? Sabi nila, ang mga pangit, ang manloloko ngayon. Mga pangit ang manloloko ngayon. Pangit na nga, manloloko pa, kasyan mo yung pangit pa, kung sino pang pangit, siya pa yung manloloko. Naku, Sus Maria Joseph naman, bakit kasi nung umulan ng kagandahan, ng kapugian, nampayong kayo, ang kapoy nalayo. Alam na kasi, pogi. Ngayon, sabi niya, hindi sa totoo lang, yung mga yung sa Facebook, yung halimbawa lang, yung dating na yan, na ang ginagawa ho nilang account mga pogit magaganda. Mga pogi ngayon, girl na, nga no. Nagpapalit ng anyo yung mga pogi. Bakit ganon? Parang si gandang bebe, gandang hari. Ang pogi-pogi, anak ng tinapa. Macho, pa siya, yung kumbaga, matini idol. Tapos nag-asawa pa ng magangganang si Carmina. Tapos biglang lumadlad. Ay, atsi! Antoy agawa.
Sabi ng co-pilot ko, kaya daw mga pangit ngayon ang bida. Wow! Pumalakpak naman yung mga pangit dyan. Kayo daw bida ngayon. Ay, ano, Wamos? Anong Wamos? O yun yung, eto, totoo yan. Real talk talaga yan. Pinag-usapan ng buong mundo yan. O, tingnan niyo yung mukha ni Wamos. Hindi ako nai-insulto, ha. Ito ay mga ano lang, mga totoo. Wamos, tapos yung kanyang asawa daw napakaganda, pero si Wamos, Diyos ko po, ayoko nang banggitin. Hindi ba totoo naman? Huwag ka magagaling, kung manonood si Wamos, huwag ka magagaling, yan ang totoo. Ikaw ay magandang ehemplo ng ang mag-asawang The Beauty and the Beast. Kaya matuwa ka dahil nakakuha ka ng ganyang kaganda. Pero mga kaibigan, mamamaalam na naman po tayo sa ating palatuntunan maki-issue sa bayan. Kaya ganyan lang, kung minsan merong mga jokes para kayo naman ay matawad, hindi ho kayo dyan nagmumukmuk na nakikinig at nanonood sa ating live broadcast. Via Facebook tayo napapanood worldwide, hindi lang sa Dagupan. James Tamayo, Umpay James, kampay sa mainit na kape, sabi niya, at saka yung mga masiba ng confidential fund, mahiya naman kayo, garapalan na yan. Sara, kanto, Umpay James ng Malasiki, Pangasinan. Arman Carpo, magandang umaga sa iyo, Arman Carpo. Maraming salamat kay paring Bonnie Del Campo na ay patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat. Salamat kay Ray Mendoza and Sherwin Lumboy. Thank you din sa pag-likes and share. At sa ngalan ng aking napakagandang co-pilot, walang ibang kundi si Tricia De Loyola Season. Ako po si Maki Delgado, ang inyo pong rapidista sa hapong ito. Mag-iwan po kami ng isang magandang hapon. Maraming salamat. Don't forget to watch tomorrow. Subaybayan din si Rapido Edmo Nabubo at si Compadre Rapido Alan Season. Maraming salamat. Bye-bye. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido.